lalo na po karengana. At tunay po, pagkaramdaman tayo na sa minapong gino, parang tumiya sa tayo, hindi katapos pa, hindi ang tunay. Kasibay talang sinja ni atong kandila, asing bulo karingkalan ng Diyos, ing kandila ni kapanayan, ing kandila ni kapayapan, at ing kandila ni tula. Kikyato anong lukarin, ding pisangban, alalong laman. Makababat, ding paspul, at ding tao, alalong silid, para king relihiyon. Kikyato anong lukarin, nakalabing sa asabing, ilan ang paniwala. Kanilig panahon ni Kadbiento, paninayat ni hindi ang panyatang imbayong paralan. Baming panandaman pasibayo, hindi ang presensyo, king Bieni. Ngeri sindiyan tayo ang kapatakandila ni Kadbiento. Anong sa anong ing pagalakaki ang atamo, king ginagambing niya ng Diyos, ing lugod. Manalangin tayo po itang sabla. Mahal ng Diyos, ipanalangin din, pasibayan mo na sa kikikik mo. Pag-ibigin mo para, ikamin ng Jesus. Amen. Talakad tayo po, king panalangin na pangag sa Diyos. Manalangin tayo. Diyos na mayupaya, linyan at ikuban niyo kami kung saan, yung penandit na ikikik pamanyang buwan. Manano na sana, king lugod, kaya kang binye, ang patuloy, ang bibye, kaya kang mabye. Apa, kaya pusa iti, kapamilatan ng kaya dapat, karing kapaparan ng tao, at king sablang na ilaman mo. Amen.
po'y maupo. Kung sinasabi natin tayo walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at wala sa atin ang katotohanan. Subalit kung ipinapahayag natin sa Diyos ang ating mga kasalanan, maaasahan natin patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagkat siya'y tapat at matuwid. Gumawa po tayo ng matahimik na pamumpisal sa lahat ng ating mga kasalanan. Inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang isugo niya sa mundo ang kanyang kaisa-isang anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ito ang pag-ibig, hindi sa inibig natin ng Diyos, kundi tayo ang inibig niya at isinugo niya ang kanyang anak upang maging handog para mapatawad ang ating mga kasalanan. Kapamilya tanda di nga manong deti tanggapan tamo ing kapatawaran kaning kaya katamong kasalanan tinlagyunig pa ning anak at ning banal ay Espiritu Santo. At uning pepatawaran ang katamo ng Diyos kaning kaya katamong kasalanan ing kapayapan biyagyayanan kaya katamo. At tala katamo kung yeni at ibiyayang kapayapan at uning kapayapan kaning balang metong at metong kaya katamo.
At suta na po ngayon iting pangabasa ng liturhiya ng Amari. Makalabel. Hingumuna pong pamamasa, mayari siya po king sulat ng Mikas, chapter 5, verses 2 to 5. Ganito po ang nagsasad. Sinabi ni Yahweh, ngunit ikaw, Bethlehem, Ephrata, bagamat pinakamaliit ka sa mga angkan ng Juda, ay magmumula sa iyong angkan ang isang mamumuno sa Israel. Ang kanyang pinagmulan ay buhat pa noong unang panahon pa. Kaya nga, ang bayan ni Yahweh ay bibigay niya sa kamay ng mga kaaway hanggang sa isilang ng babae ang sanggol na mamumuno. Pagkatapos, ang mga Israelitang binihag ng ibang bansa ay kanyang ibabalik sa kanilang mga kababayan. Pagdating ng pinunong iyon, pamamahalaan niya ang kanyang bayan sa pamamagitan ng kapangyarihan ni Yahweh, sapagkat taglay niya ang kadakilaan ng pangalan ni Yahweh na kanyang Diyos. At ang Israel ay mamumuhay na ligtas, sapagkat kikilalanin ng buong daigdig ang haring iyon, at sa kanya magmumula ang kapayapaan. Ipong kadwang pamabasa maya kaya sulat ni Hebreo, chapter 10, verses 5 to 10. Ano po rin nakasulat? Dahil dyan, nang si Kristo ay naparito sa daigdig, sinabi niya sa Diyos, ang mga pang-alay, pati mga handog, at ang mga hayop na handang sunugin, hindi mo na ibig sa dambana dalhin. Hindi mo kinalugdan ang mga handog na sinusunog, at ang mga handog upang pawiin ang kasalanan. Kaya inihanda ko ang aking katawan upang maging handog. Kaya't sinabi ko, ako'y narito, O Diyos. Huwag sundin ang iyong kalooban ayon sa sinasabi ng kasulatan tungkol sa akin. Sinabi ko na niya, hindi mo ninais sa pinalugdan ng mga alay at handog na hayop, mga handog na susunugin, at mga handog dahil sa kasalanan. Kahit ito'y inihandog ayon sa kautusan. Sa kanya ibinugtong, ako'y narito upang sundin ang iyong kalooban. Sa ganitong paraan, inalis nga ng Diyos ang unang handog at pinalitan ng handog ni Kristo. At dahil sinunod niya ang kalooban ng Diyos, tayo ay ginawang banal ni Jesucristo sa pamamagitan ng minsanan at sapat na pag-aandog ng kanyang sarili. Iti po ang kadwang pamamasa. Yeah.
Panginoong Kristo. Agpangpunga sa Lucas, mayakit king Kapitulo 1, versikulo 39 hanggang 55. At nga na po yung amano, hindi nagtagal at si Maria ay nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kaburulan ng Uda. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, naggagalaw ang sanggol sa kanyang tiyan. Napuspos ng Espiritu Santo si Elizabeth. At buong galak na sinabi, pinagpala ka sa mga babae, at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Sino ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong bati, ay naggagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Mapalad ka, sapagkat nananalig kang matutupad ang pinasabi sa iyo ng Panginoon. At sinabi ni Maria, ang puso ko ay nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas, sapagkat nilingap niya ang kanyang amang alipin, at mula ngayon ako'y tatawaging mapalad ng lahat ng saning lahi. Dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihan, banal ang kanyang pangalan. Kinaabagan niya ang mga naitakot sa kanya sa lahat ng salit-saling lahi. Ipinakita niya ang lakas ng kanyang mga bisig. Pinangalan niya ang mga palalo ang isipan. Ibinagsak niya ang mga ari mula sa kanilang trono at itinahas ang mga nasa abang karagayan. Binusog niya ng mabubuting bagay ang mga nagugutom at pinalayas niyang wala ni anuman ang mayayaman. Tinulungan niya ang kanyang bayang Israel bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang, kay Abraham at sa kanyang lahi magpakailanman. Ito po ang salita ng banal na Pasko. Atin po ngayong pakinggan ang awiting handog ng mga CYF together with the host family, Gomez, Reyes,